200,000 lang ang babayaran po ninyo, ibibigay sa inyo. Sir, sila po, sir. Ano po? Sila po, sir. Sila. Yung 600,000 na, sino po yung binayaran ng 600,000? Ako po yun, sir. Sino rin po ang nagbigay o nagdetermina nung 600,000? Sila din po. Sila rin. Opo. At pumayag po kayo. Noong una po, sir, hindi po kasi mas mataas po yung hiningi ko sa kanila. Kaso hindi daw po nila kaya. Hindi kaya. Alam niyo po ba doon sa batas, yung binayaran ng 200,000, kinukompute ko po yung kwan kasi doon sa civil law, meron pong computation kung magkano ang damage na ibibigay sa namatayan sa pangyayaring ganito. Ang abutin sana po ninyo ay 3.7 million. Ang formula po, may formula po kasi yan na binigay ng batas eh. So, hindi ko rin po masisisi yung kwan yung rider kasi pumayag po kayo without the benefit of hindi po kayo nagtanong doon sa mga nakakaalam. Pero sa batas natin, meron pong computation kung magkano dapat ang ibabayad nung naka-aksidente pag kayo po ay magfa-file ng damages laban po sa naka-aksidente. So, maybe that would be a lesson na kuwan. The Honorable Rodriguez, Gutierrez is now recognized. Thank you, Mr. Chair. In connection lang po, no, to the point of the good chairman, in addition lang po, no, isa po yun sa nakikita natin na unfortunate na culture po natin. I'm not saying na lahat po ito sa PNP, pero usually po, I don't know if there's a seminar, pero naging parang SOP na po yun kapag may aksidente, to avoid having to file it with the prosecutor or para tapos na yung problema, they will be forced to settle dun pa lang sa station. And unfortunately, when they are forced to do that without information, without legal guidance ng kanilang abogado, minsan na-shortchange po. Ito yung nangyayari. I'm not saying po sa lahat po ito ng PNP, pero more than one occasion nangyari na po yun. And it's an unfortunate